Una sa ating mga balita, inuutos ngayon ni Pangulong Aquino ang pagbuo ng one-stop shop para mapabilis pang lalo ang pagpapatayo ng bahay para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Sa kanyang Administrative Order No. 44, inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na tulungan ang mga biktima ng kalamidad para tuluyang maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Kasabay nito, pinulong ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. ang cabinet clusters para sa pagpapatupad ng rehabilitation at reconstruction ng mga lugar na hinagupit ng kalamidad. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live! Maraming salamat. Ipinag-utos nga ni Pangulong Aquino ang pagbuo ng isang sistema na mapapabilis ang pagkakaloob ng bagong tirahan sa mga apektado ng Super Typhoon Yolanda. Samantala, tiniyak pa rin ang palasyo na nananatiling prioridad ng Aquino administration na maibalik sa normal na sitwasyon ang naturang lugar. Si Pangulo Aquino ang pagbuo ng one-stop shop para sa housing resettlement sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Nakapaloob ito sa Administrative Order No. 44 na naglalagay ng mas mabilis na sistema para sa pagkuha ng permits, certification, clearances at licenses para sa housing project sa 14 na lalawigan at 171 munisipalidad at lungsod. Ang Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Biliran, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, Masbate, Palawan at Dinagat Islands. Establishment of a one-stop shop for resettlement to facilitate the building of permanent housing units in accordance with Administrative Order No. 44, which was approved by the President on October 28, 2014. The Housing and Urban Development Coordinating Council or HUDC shall serve as the lead agency. Nakapaloob sa pinalabas na administrative order ang pag-aata sa lahat ng kinaukulang ahensya na mahigpit na ipatupad ang streamlining sa proseso at magpatupad ng sanksyon sa mga hindi susunod. Alinsunod pa rin sa tinatawag na Build Back Better para tiyakin ang pagbabalik sa normal na sitwasyon ng mga napinsala ni Yolanda. Samantala, bukod sa one-stop shop system, ipipresenta ni Presidential Advisor on Rehabilitation and Reconstruction Secretary Pamphilo Lacson ang pagtukoy sa ligtas na lugar at kasapatan ng construction materials. Delineation of safe, unsafe, and controlled zones has been finalized through a joint memorandum circular signed by the Secretaries of the Departments of Environment and Natural Resources, Science and Technology, National Defense, Interior and Local Government, and Public Works and Highways. And number 3, delivery of steady supply of construction materials is being facilitated by the Department of Trade and Industry in coordination with the DPWH. Pinulong na rin ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. ang cabinet clusters para sa implementasyon ng rehabilitation at reconstruction sa mga apektadong lugar. Ayon kay Secretary Coloma, patuloy na hinaharap ng Pangulo at ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga biktima. Sagot na rin ito ng palasyo sa report ng People's Surge na nabigo umano ang Aquino administration na ipaabot ang kaukulang tulong sa mga biktima. Hinaharap ng Pangulo, ng Gabinete at ng Pamahalaan ang lahat ng dapat gawin at nagpapasalamat din tayo sa tulong ng ibang bansa at sa mga pribado at civil society organizations. Ito ay malawakang programa na kinakailangang mag-ambag ang lahat ng Pilipino. Nakatakdang gunitain ng bansa ang unang anibersaryo ng trahedya na dulot ni Yolanda sa Sabado, November 8.